Bago po ako bumaba, meron pong mga na-deputize na singers na aakyat dito sa taas. They are from the Gideons International Pampanga Camp. Hi guys, today is October 25. It's currently 9:27 p.m. at andito kami sa church ngayon. Pasikretong pumuslit after ng midweek service dahil may matindi po tayong gagawin. Ay! Ito si Kuya Jared. Kuya Jared! Hello! Ayan. Actually, Tawag po siya sa mga kakonsyaba natin. Kuya Jared, ready na ba sila? Wait lang, check ko lang. Sige, yan. Check po rin Kuya Jared kung ready na po sila. At kayo naman po, ang mga watchers natin, mga subscribers natin, ihanda po ninyo ang sarili nyo sa napakatinding mapapanood ninyo dahil marami po tayong matitinding guests. Nandito po sila sa loob. Ready na po ba sila? 1, 2, 3! Take 2 guys! I want to share po, what is the life of pastor from the perspective of the pastor's kids? Yung nag-move kami sa Magalang. Tapos parang kung titignan mo siya, hindi siya nagme-make sense. Dahil okay na dito, ba't pa kami pupunta doon? Parang ang hirap ng buhay dahil. Yung place kasi na yun dati, parang hopeless siya. Yung bahay namin naging siyang church. Hanggang sa dumami yung tao, na-occupy na yung living room, na-occupy na yung kusina, din yung Sunday school. Lahat nag-make sense ngayon na grabe yung nakikita mong mga lives na change. Yung lugar doon nagka-hope. Kung hindi sila nag-follow sa voice ni Lord at ginawa yun, wala sana yung Christ in your family sa Magalang ngayon. Wala ka pa kami sasakyan nun eh. Nung tayo nung mga early years, no? May
time na sinusundo lang kami para makapag-church. May time na talagang commute kahit mahirap yung hindi sila nagpatinag at hindi sila talaga nag-give up in serving the Lord. Because of that, I realized and I learned how to live a life of faith. Amen. Nakita natin yun sa mga parents natin. Nag-start tayo sa ganito and now because of obedience kay Lord, nakita natin yung fruit nung mga pagod nila. Kuya Jared, how about you? Ano kasing question? yung maaga silang gigising, ganun. Yung maghapon silang nasa ministry, gabi na uuwi. Wala pang tulog, ganun. Tama. That's so true. Kasi nung parang wala man akong pakila. Ngayon na lang natumanda. Same. Ako nga, 29 na ako. Need kong magpakakuya, ganun. Need kong mag-step up. Need kong i-motivate yung parents ko, ganun. Yung kapatid ko. Pati yung sarili ko siya. Yung mindset ko dati sa ngayon, iba na. But yung same love na na-experience natin with the Lord, yung na-found natin with the Lord, pinaranas po na ng Lord to our parents. Yes. The acceptance. Kasi yun nga, hindi tayo pinilit. Kasi sa mundo, may pressure nga eh. Magkaroon pa ng pastor. Pero I think walang naggaling yun sa parents natin mismo. Sa kanila mismo na pe-pressure tayo ng gano'n. Kasi yun nga, sabi ni Kuya Jared kanina, minsan nahayaan lang tayo. Siguro nung times na yun, nakala natin, hinahayaan lang tayo, pero hindi natin alam. Iniiyak tayo, nilalaban tayo, nilastray tayo. And once we realize that, yun talaga yung makabasag puso. Meron akong experience, share ko lang. Siguro 5 years ago. Natutulog ako, tapos umaga na, pagising ko, nagising ako. Si mama ko umiyak, pinagpipray niya ako. Ayun. Wala lang. Tapos parang ngayon yung, ang faithful ni Lord. Yeah. Nabago ako. As pastor's kids yan. Yes. Sa unang nilaban ng mga pastors natin. The product of their Yes. Kaya we're very blessed. prayers. Oo. We feel that they're physically exhausted and parang minsan may mga nararamdaman na yan. Pero hindi nila sinasabi. We still see sa mga mukha nila yung joy nung ginagawa nila. Because we see that they're not pleasing people. They are serving the Lord. Yes. And yun yung napasa nila sa atin. No? He is loving and prayerful and generous. He is taking good care of me and lovely and kissing me and hug and pray and buy me books. I pray for him and I love him always. I'm not gonna pass away and I will not walk for him and pray Daddy every day. Happy Daddy's Day. No. Happy birthday! We love you! First out of town travel as a family way back 2014 pa. So during that time, second year college pa lang ako. Tapos wala pa marunong mag-drive sa aming magkakapatid. So imagine yung sacrifice ni Papa na siya talaga yung nag-drive. 12 hours balikan, no? Papunta sa Ilocos, tapos pabalik pa sa Pampanga. And yung parents talaga namin yung nag-finance nung buong vacation na yun. Kasi they want to give the best vacation to us. And then itong picture naman na to, this is our latest travel naman. This year, June 2023. Wherein, dito naman sa moment na to, kaming lahat tayo nagtatrabaho na, nakapalit na. Ayan. And sinelebrate namin yung 32nd wedding anniversary ng parents namin. And it's nice to see lang na napanindigan namin na sa family yung commitment namin na makapag-travel talaga kami once a year, at least once a year. Despite na may kanya-kanya kaming trabaho, tapos despite na mas mabibigat na yung responsibilities namin and commitments ngayon compared nung nag-aaral kami. And it just proves talaga na when we set our priorities right,
despite yung demands ng ministry and despite yung demands ng professional careers namin, kayang-kaya natin talagang bigyan ng time yung family. At yun din talaga yung tinuro ng parents namin sa amin na hindi dapat mawala yung oras ng pamilya because our family is our first ministry and second to God, it is our priority. So yun lang yung sa akin. Nakikita ko po yung love talaga ng nanay ko, yung never po siya yung hindi naging present sa life ko. Sa lahat ng area ng life ko, naging present siya and I want to be like her. Hindi lang siya pastora, kundi na-inspire niya po ako. How she manage a home talaga, nababalance niya po yung priorities niya. Never ko pong naramdaman na hindi ako mahalaga as anak po niya. Talagang totoo po yun na inuuna po nila yung family nila. Talagang kung ano yung love namin, kahit hindi passion ni dad, kahit di passion ni pastor, lalove din niya. Simula po bata ko, yun na po yung hinihiling ko sa kanila, yung dog. Tapos, dahil love ko si Baba, love po namin si Baba. Love na rin po ni dad yan. Kaya every now and then, binabgaya siya, pag-vet siya, pag may kailangan siya, bibili, pag dog food. Talagang makita niyo po yung love and grace ni Lord kay Pastor. Punong-puno po siya nun, kaya yan po yung binibigay niya sa ano. Blessed po kami na kami po yung talagang nakakakuha ng love niya. Mas na-appreciate ko po si daddy ko kasi everyday, hello po. Everyday po. Sundo po niya kami sa school. And ilang minutes yung biyahe, pero hindi po siya nagsasawa. Basta, ma-sure po yun na safe po kami. And, Doon ko na-appreciate yung strength na binibigay ni Lord sa mga parents natin. May mga times yung gabi na sila uuwi, gabi-gabi na, ganun. Tapos may mga times na pag-uwi sila, pagod na. Pero pag may request na, nood po tayong sine, ganun. Tapos pagbibigyan kahit pagod na sila. Tapos ayun, ganun yung mga outings din po. Pag pastor lang, tapos makikita niyo po kami, kasama po kami. Kami din. Yung simple things na kahit malapit na yung dati kasi po, malayo po yung school ko nung junior high ako. Tapos palagi niya po ako hatid sundo. Dun sa mga hatid sundo na yon, palagi siya nag-share ng mga kwento-kwento. Dati hindi ko masyadong na-appreciate. Pero ngayon mas na-appreciate ko. Tapos nami-miss ko din. Kasi ngayon yung school ko malapit na. Nakamiss na matagal yung biyahe. Tapos naririnig ko siya magkwento about sa buhay niya. O kaya about kay Lord at nag-share siya sa akin. Ganun. Nakita ko po gaano po ka-natural yung kung paano siya sa bahay, present siya. Tatay po talaga siya. Iiwan niya po yung nagluluto siya. Tama. Kaya sobrang rin natin na-appreciate yung mga parents natin kasi they are excelling mismo sa pagiging pastor, pero at the same time, they never fail to excel as our parents, as our mother and father also. Sobrang natin silang na-appreciate kasi the fact na sobrang laki ng time na nakukuha ng ministry, but still they never fail to give time and effort sa ating mga anak. Kaya naman tayong mga anak, nai-inspire tayo na mag-excel din sa ministry and even sa other aspects of our lives because of their excellence also. Kaya saludo po kaming lahat sa inyong mga pastors namin and we love you and We want to appreciate also Pastora Edith. Kasi Pastora, kahit wala kang biological children, we are all your children and we're all product of your prayers, your efforts. No, nandito kami lahat to appreciate you being the mother of Christ. We love you unconditionally po, Lola. Dahil po, kitang character you, kita po, love you hang Lord. Pastora Edith, yung minsan dadaan ka lang, tapos may pera ka na. Woo! Happy Pastor's Day! We love you! Thank you po! Hallelujah! Palakpakan po natin yung mga anak ng ating mga pastors. Okay? So,
At this point in time po, tinatawagan natin yung ating mga mahal na pastors na pumunta sa taas so that we can pray for them, recognize them as well. So we would like to call all of our pastors, kung sino man pong pastors na nandito even doon sa ating mga outreaches. Ayan. Akyat po kayo. This is your special day. Ayan. Mukhang artistahin itong mga pastors natin, ha. Okay. Dito daw po tayo para medyo malinaw. Ayan. Wala na po ba sina Pastor Sion? Wala po si Pastor Sion. Ayan, dumating yung pastor natin. Akyat ka, Pastor. Pastor Herbert. Wala po si Pastor Herbert. Wala pa po. Please move forward daw po para makita yung kagandahan ninyo. Ningning ng inyong mamukha. Ayan. So, wala na po bang mga pastors na nakaupo or whatever? So, we will not wait for Pastor Herbert anymore. So, we would like to call yung mga anak po ng ating mga pastors and their immediate relatives para bigay naman yung mga nararapat na papuris. Huwag po kayo mahiya. Ayan. Sige po. Oo nga. Yan po. You can siguro put yung sa kanila sa inyong mga minamahal na. Ayan. Okay, sige. Okay, palakpakan po natin yung kanilang mga anak at mga relatives. Dati po, mga ganito lang yung mga anak niyan. Ngayon, talagang matataas pa sa kanila. Okay? Before we start, magbibigay lang po ako ng maliit na testimonya sa mga pastors, sa buhay ng ating mga pastors. Way back 1983, I got born again. So that was almost 40 years ago. So, malilit pa sila, mga estudyante. Nakita ko na sila. Iba sa kanila, gusto nilang maging professionals. May nag-aaral ng civil engineering, nag-aaral ng architecture. Merong iba sa kanila, gustong maging artista, gustong maging modelo. Yan pong dalawa magkatabi. Merong nag-aaral ng accountancy at merong gustong mag-law. Pero sa nakita ko noong unang panahon, noong mga panahon na yon, marami ang nag-try sa ministry. In fact, I was one of them. But because of so many concerns, napilitan po akong magtungo doon sa side ko na gustong gawin. And every time na makita ko po sila, nowadays, every time na makita ko, namamangha ako sa ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Talagang nag-stick po sila sa kanilang ministry. Isipin po ninyo, noong panahon na yun, napakahirap po. Unlike ngayon, noong panahon na yun, it's a different situation during that time. It was a different situation. Ano po. And recently, there was this survey. It was done 2022 and another one, 2021. Noong 2022 survey, ang tinanong ng mga nag-survey, ng company na nag-survey, ilan sa kanila, sa mga pastors, na gustong umalis sa ministry? How many of them would like to leave the ministry? Tinanong yung mga pastors directly. And the staggering answer was 38%. 38% out of 100, 38 ang gustong umalis sa ministry. The same survey was conducted this 2023. 2022 po yung isa, ngayon 2023. And the result was
42% of them wanted to leave the ministry. Isipin ninyo, from 38 to 42, ano kaya yung 2024? That's why ganun ka-importante po tayong mga kongregasyon, yung member, kung paano natin sila i-treat. The main reason kung bakit daw umaalis yung mga pastors sa ministry, the main reason is that their family members feel distant from them. Yung mga anak nila, mga asawa nila, ang pakiramdam nila napakalayo ng kanilang magulang. Kaya nga po nung nakita ko yung audiovisual presentation kanina, na-amaze ako sa mga anak nila. Naintindihan nila yung responsibility ng kanilang mga magulang. Pero sa iba, hindi. Kaya hirap na mag-adjust yung pastor sa situation. Number 2, na naging answer nila, yung congregation, masyadong mataas ang moral expectation sa kanila. Masyadong mataas na pag nagkamali ang pastor, talagang tinitiran nila. If tayo naman, puro pagkakamali yung nagagawa natin sa buhay. Number 3, is yung financial side. Nung panahon po nila, nakikita ko sila, minsan pupunta kung saan sila nagmi-minister, naglalakad po sila. Naglalakad, hirap na hirap. Lalo na si Pastor Phil po, kasi nakita ko si Pastor Phil. Naglalakad, pero palagi kong nakikita sa kalamukha yung galak because they are really serving the living God. So, talaga pong dapat, we have to respect them. We have to show our appreciation towards them, sa kanila. And I would like to invite all of you to please stand because we will pray for them. May I request na stretch po natin yung ating mga kamay sa kanila and we will pray. Okay, let us bow our heads and pray. Panginoon, thank you for this day. Loving and gracious Father, Creator of the heavens and the earth, Lord, thank you for giving our pastors. Thank you for giving them to us, Lord. For indeed, they serve and lead your people. We would like to take this special day, Lord God, to appreciate them and recognize them for their sacrifices, Lord God, and spiritual guidance they provide to your people. Indeed, Father, they are the beacons of your light, inspiring us to grow in faith, hope, and love. Lord, we pray, Lord God, we pray that you will abundantly bless them. Bless them with strength, Lord God, and courage so that they will be able to face the challenges that go with their ministry. We pray, Lord, that thou will enable them spiritually, strengthen them spiritually, dear God, so that they can comfort, Lord God, the grieving. They can minister, Lord, to the brokenhearted and bring healing to the sick and wounded souls. Lord God, we pray, Lord, that thou will fill them with your divine wisdom so that they can deliver your message with all its power and conviction, so that those who will hear from it will learn and be convicted, Lord God, to accept you as their personal Savior and Lord. Lord, we pray as well, Lord, for those pastors who may be experiencing difficulties, Lord God, weariness and discouragement, Lord. Dear God, renew their strength. And remind them, Lord, that He who called them is faithful and He is able to finish the task that they entrusted unto them. Lord God, I pray, and we pray, Lord God, before your presence, Lord, that you remind them, Lord, of the eternal rewards that await them, Lord God, and the impact that they have made in the lives of your people. Lord God, bless them mightily. Cover them with your precious blood. May they always feel the presence, your presence in their lives and your guidance as well. We also pray for their family, Lord. Their families who sacrificially, Lord, share them with us. Cover them with your wisdom. Cover them with your love. Cover them with your joy that surpasses human understanding, Lord. And give them wisdom as they walk along with them in their journey.
Father, as well, we pray, Lord, that you will bless them and that they may experience your blessings, Lord God, the above and beyond blessings, that their children will be the head and not the tail. They will lend and not borrow, dear God, that you will bless their coming in and going out, and you will bless the works of their hands. Indeed, you are mighty. Indeed, you are faithful, and you will allow them, Lord, to experience the good things that you have planned for them. Once again, dear God, be glorified. Be exalted in their lives. And as the members of their congregations, Lord God, may we always appreciate them. May we always show our love. May we always show our respect and support them by actively participating in the task that you have entrusted to them. Dear God, once again, thank you for the lives of this pastor. Indeed, we are blessed to have people such as them. In the most mighty and precious name of our Lord Jesus Christ, this we ask and pray. And everybody will say, Amen. God be the glory po. Sige po, malakas na palakpak para kay Jesus. Amen, amen. Hallelujah. Thank you so much po. Alam po, nandito po kami dahil kina Bishop, kay Pastor Edith, mga bata pa lang kami. Si Mami Norma, di ba Mami, bata pa lang kami. Ngayon, sina mga leader natin, ng mga umawit. Hanggang ngayon, kasama po namin kayo. Thank you so much po. Thank you so much. And we don't want to forget Mami Pastora Tita. Kakauwi pa lang niya sa Panginoon. Kaya nga po si Mami ay miss na miss natin, pero masaya na po siya. Tayo hindi niya nami-miss. Lagyan na sila ng Bishop. So, isa po siyang pastora natin dito na we want to appreciate her life. Andiyan ang kanyang asawa na masipag. Si Daddy. Daddy, love you. We love you po. Thank you, Daddy. Hallelujah. Salamat po kay Mami. Sa mga pastors pa po natin, mga leaders, kayo po, nandito po kami dahil sa inyo. Sapagkat kung wala kayo, wala kami. Kami po inilagay ng Panginoon para paglingkuran namin kayo. Thank you so much po sa inyo. We appreciate you so much. We thank God for your life po. Hallelujah. Manalangin na po tayo. Ama, salamat, and all glory and honor and praise belongs unto you. Not unto us, but your name give glory. Salamat po, niloob mo na kami nandito para paglingkuran ang mga kawan, ang iyong mga tupa, ang iyong mga hinirang, mga tinubos ng iyong mahal na dugo. Salamat, binilang mo kaming karapat-dapat, matuwid at tapat para sa ganitong gawain. Hindi sa aming sariling kapasidad, kundi dahil sa iyong biyaya at kahabagan. And we are grateful and thankful, Lord God, na kami tinawag mo para paglingkuran ng iyong mga anak. Salamat po ng marami. Dalayan ko po patuloy po ang iyong pag-iingat, pagpapalad, biyaya, kalakasan, kapangyarihan at himala ang maranasan ng bawat isa. Nagagalak po kami mga pastor na sila po'y dinala mo sa buhay namin para patuloy namin silang maalagaan ang iyong mga kawan, Panginoong Yesus. Salamat po ng marami sa biyaya. Father God, we give you all the praise, and as you dismiss us this morning, may your grace, your peace, your shalom will be with us. And Father, we speak peace sa Jerusalem. We speak salvation sa mga taga Middle East, maging sa Palestine. We are declaring shalom, Lord God, sa iyong bayang Israel. Salamat po ng marami. We give you all the praise and all the glory. In Jesus' mighty name we pray. And everybody will say, Amen, amen, amen. Hallelujah. Thank you po. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out.